Ito, tanong ko lang po sa inyo. Makinig po kayo. Kahit na sino man, mga Duterte supporters, followers, abogado man kayo, politiko, basta kayo identify sa mga Duterte. O kahit yung Marcos loyalist o independent organization kung ano. Ha? Alam ba nila yung kailang ginagawa ay mali na mga pagbabanta sa buhay ng mga hindi nila kapanalig o hindi naniniwala sa kanila? Pagbabanta sa mga politiko, ha? Na punong-puno ng galit at paghihiganti. Kasi ganito, sa kanila ho kasi, parang doon sa mga Duterte supporters, dalawasin ko na sa kanila. O yung mga congressman na member ng Justice Committee na mag-i-impeach kay Sara at mga congressman, humanda kayo sa 2028. Kanya na mga hugot eh. O mga congressman, takot kay Sara Duterte at mga Duterte. O mga congressman, hindi yan susuporta sa impeachment dahil takot sila na baka balikan ng mga Duterte. O kahit yung mga political blogger o mga sumusuporta sa gobyerno at naniniwala sa gobyernong ito, mag-ingat kayo. Bilang na ang araw nyo, pagdating ng 2028, gagantihan kayo. Isipin mo yung ganyang kanilang pinalulutang. Kaya tinatanong ko kung alam ba nila ang kailang sinasabi. Kasi pagka ganyan na inyong sinasabi, yan ay hindi nakakatulong sa mga Duterte. Yan ay nagpapatunay na gusto niyong palabasin na talagang masamang tao ang mga Duterte. Talagang dinajustify pa ninyo na talagang puno ng galit at paghihiganti ang agenda ng mga Duterte. Na hindi mo malaman kung bakit sila maghihiganti at bakit sila nagagalit. Hindi naman inagawan sila ng pwesto. Si dating Pangulong Duterte, natapos ang term niya. Si Sara Duterte, Vice President pa rin hanggang ngayon. Yung mga anak at kapatid niya, di ba? Congressman, mayor, konsihal, halos lahat nakapwesto. Ay bakit sila galit pa? At yung mga taga-suporta niya, pinapayagan nilang at pinababayaang magbanta. Isipin mo ang institusyon ng Kongreso at Senado, binabantaan nila dahil manda daw sa pagbabalik ng mga Duterte sa 2028. Ano yun? Ano ba talaga ang inyong agenda? Maglingkod sa bayan o maghiganti sa walang kakwenta-kwentang dahilan? Nagtatanong lang po. Pati mga political blogger, pati mga civilian, pinagbabantaan nyo. Ang inyong mga comment, ang inyong mga sinasabi, puro pagbabanta. Pinag-aralan ba nyo ang inyong sinasabi o talagang inutusan lang kayo ng inyong mga producer, financier at director? For your information, kayo mismo na mga nakapaligid sa mga Duterte at nagbabanta sa mga politiko at sa ibang tao at sa kasalukuyang gobyerno, kayo ang sumisira mismo sa mga Duterte. Kasi ini-establish ninyo na ganyan silang kasama. Ganyan ang kanilang behavior, kanilang attitude, ganyan ang kanilang mga plano. Ganun ba? Gustong maghawak ng kapangyarihan para gumante, para magpahirap sa bayan, para mang-abuso at abusuhin ang karapatang pantao ng iba. Wala kayong kadala-dala. Kaya nga nakulong si dating Pangulong Duterte. Nang ating nga sinasabi, justice for Duterte, justice para sa mga biktima kasi magkakaroon ng trial sa ICC sa crimes against humanity. Ang bigat na anong kaso. Naintindihan ba niyo yung crime against humanity? Na kaso, napakabigat yan. Hindi yan pangkaraniwang kaso. Tapos kayong mga supporters, followers ng mga Duterte, paulit-ulit kayong nananakot. Paulit-ulit kayong nagbabanta. Na para bang pagdating ng 2028, kayo ang gobyerno. Sino may sabi sa inyo kayo ang may-ari ng gobyerno? Ang pupunta sa gobyerno, lingkod bayan. Public servant. Hindi pag nagpunta ng gobyerno, mag-ahari-harian. Hindi pwedeng pag naghawak ka ng gobyerno at hawak ng pera ng taong bayan, ay puro kasamaan ang gagawin nyo. Ganun ang dating ng inyong mga pinapalabas. Bilang na ang araw nyo, pagdating ng 2028, magtago na kayo. Pagdating ng 2028, babalikan kayo. Anong klaseng gobyerno yun? Madilim pa yan sa sabaw ng pusit na hindi pa naluluto. Binabanlawan pa lang, maitim na. Di ba? Huwag kayong magagalit. Nagpapakatotoo lang ako. Sa tingin ninyo, susuportahan kayo ng malitinong Pilipino kung ganyan ang agenda? Sa tingin ninyo,
Yang ganyan ay dapat pamarisan at dapat ipamana sa kabataan? Hindi. Kasi ang pagbabanta with o without condition, krimen. For your information sa aking pananaw. Krimen ang pagbabanta. Labag sa batas ang pagbabanta. Paghihiganti, labag din sa batas. Ang paghihiganti walang idudulot na kabutihan. Yan ay lalabag sa batas. Ang pagbabanta ganun. Ang paghihiganti at banta, magkapatid yan na parehong lumalabag sa batas kung hindi nyo alam. At kayong gumagawa nito ng pagbabanta, paghihiganti, kayo ang may problema. Kayo ang lumalabag sa batas. Yung inyong mga inaakusahan, sumusunod sa batas, katulad ng Kongreso. Obligasyon nila, karapatan nila, sa ilalim ng saligang batas, sumunod sa proseso, sa impeachment process, exclusive sa kanila yan. Pag dumating sa Senado, exclusive sa Senado, na magkaroon sila ng trial, try and decide after ng trial sa mga ebidensya. Ganun po yun eh. Ang mga mamamayang Pilipino na sumusuporta at nagmamahal sa gobyerno, nagmamahal sa ating bansa, yan ay kanilang obligasyon at karapatan. Bakit nyo paghihigantihan at pagbabantaan dahil hindi nyo kapanalig? Dahil hindi naniniwala sa inyo, dahil hindi nyo kakampi? Ang sagot nyo banta. Ano, gobyernong kriminal kayo? Gusto nyo gobyernong kriminal? Gusto nyo presidenteng kriminal? Gusto nyo presidenteng walang respeto sa tao at batas? Wow! Hindi pwede yun sa mga Pilipino. Majority ng mga Pilipino, ang hangarin ay katahimikan, kapayapaan, kaunlaran, magandang buhay. Lord, save the Philippines. Lord, huwag po niyong payagan ang ganyang klaseng kaitim na mga ginagawa nila. Hindi po yan makakatulong sa inyong mga anak dito sa lupa. Kaya ang amang makapangyarihan sa lahat, ang ating Panginoon, ang ating inaasahang maglalagay at gagabay sa lahat ng Pilipino, sa lahat ng oras at pagkakataon. Hindi lang sa presidential election sa 2028. Ako naniniwala, destiny ang nagiging Pangulo ng bansa. Hindi paghihiganti, hindi pang-aabuso, at hindi madidilim na mga plano ang pinapayagang maging Pangulo. Yan po yung aking observation at opinion. Karapatan ko yan. Walang personalan, issue lang, for education at balitaan lang. Mahalin natin ang ating sarili at ang ating bansa. Huwag matakot sa tamang ginagawa. At ang mga nananakot magbago kayo, hindi yan tamang negosyo.